Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, March 11 na po, 2026. Ang nabuong bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o tinatawag din na bagyong Kaloy kapag ito nasa loob ng ating bansa ay hindi po nakikita na maglalandfall sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero aalamin natin yung mga lugar po na apektado ng trap or extension po ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa. Aalamin din natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. But before that at bago po natin simulan, ihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like at i-share nyo po yung ating update. Mas maganda marami pong makapanood ng update sa lagay ng ating panahon. At muli, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong lingkod ng tagapaghatid ng balita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. So dito muna natin sisimulan sa panibago pong inilabas ng pag-asa na tropical cyclone threat potential. Ang bagyo pong nasa labas, no, itong tropical depression. Pag sinabi kasi natin na tropical depression, ito po mahinang bagyo na kategory lamang. At ito po sa ngayon na hindi naman nakikitaan na direkta pong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan po ng March 10 hanggang March 16. So sa pagitan nun, hindi nakikita na ito'y papasok sa loob ng ating bansa. Pero may mga chance pa rin sa posibleng pagbabago nito dahil po yung hangin is tinutulak po siya, no, papasok sa ating bansa. Pero eto, tandaan nyo po, kahit ito po ay makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, itong bagyo na ito, hindi naman ito nakikita ng direktang landfall o magla-landfall sa silangan po ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Ngayon po, meron tayong mga lugar na apektado ng trap or extension ng kanyang hangin dahil lumalawak po yung sirkulasyon o yung spiral clouds na namumuo po sa gitna o pinakasentro ng bagyo po na ito. Ito po, no, ay bagyong Kaloy na actually kapag nasa loob ng ating bansa. At ito po sa ngayon, aalamin din natin kung ito nga ba ilalakas pa sa pagiging tropical storm, severe tropical storm, at yung worst, ito ay kung magiging isang typhoon o super typhoon. So ngayon po ay silipin muna natin yung ating pinakamapa. Actually, napaka-importante nito para din yung mga kababayan natin ay hindi po kabahan, no, or hindi mangamba dahil marami silang nakikitang update na ito daw maglalandfall o lalakas po sa pagiging typhoon. So aalamin natin lahat ng mga detalye. So kung makikita nyo po sa ating pinaka-live na mapa, ito po, no, ito po yung bagyo na nasa labas ng ating bansa. Tropical depression po ito. Ito, nakikita nyo naman merong sirkulasyon ng hangin sa kanya. At etong bagyo na po ito ay huli pong namataan na meron pong layo po na 1,325 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon po ang hangin nito ay nasa 55 kilometers per hour at merong pagbugso naman na umaabot sa 70 kilometers per hour pa north eastward sa mabagal lang na pagkilos. Kung makikita nyo, kahit hindi ito nakikitaan ng tsansa na lalapit pa, no, o maglalandfall sa ating bansa, yung kanyang hangin naman malawak. Napapansin nyo, simula dito sa pinaka bilog po na yan, sa palibot niya, yan yung spiral clouds or hangin na nakakaapekto sa mga direktang lugar na nadidikitan o nalalapitan po nito. Pero wait, no, tignan nyo mabuti, may isang LPA pa dito. Mamaya i-check natin kung itong panibagong LPA na yan ay bantari ng pagiging bagyo, no? So ngayon po, alamin muna natin yung mga lugar na apektado sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Actually, medyo yung mga lugar o trap na extension ng bagyong nasa labas ay lumalawak yung mga area na naaapektuhan. Sa atin pong forecast weather condition, sa area pa rin po ng Eastern Visayas, ito kung mapapansin nyo po, Eastern Visayas, Northern Mindanao, sa may Caraga, kasama po ang Davao Oriental, Davao de Oro, Sulu at ang Tawi-Tawi. Ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko na yan, cloudy skies ang aasahan ngayong araw po ng Miyerkules na merong scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog po at pagkidlat dahil sa tropical depression. So, possible ang mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide-prone area. So, kung mapapansin nyo naman, no, nasa stationary mode etong tropical depression. So pag sinabi natin stationary mode, no, hindi po ito masyadong kumikilos.
Kaya yung pagkilos niya pa north medyo mabagal. Pero siyempre may mga senaryo ito na pwedeng magbago dahil nandyan o nakaamba ang hangin ng easterlies para itulak po siya, no, or pabilisin yung pagkilos niya. Samantalang bukod po sa tropical depression na yan, sa area naman ng Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon, patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan, huling bugso na yung nararamdaman natin sa ngayon, at kung mapapansin ninyo, bukod dito sa medyo kahit paano lumalamig din yung mga direktang lugar na apektado ng amihan, may kasama po itong mga malalakas na hangin na talagang kahit yung mga bubong natin ay makakalampag sa lakas na hangin o huling bugso po ng amihan o northeast monsoon. Ito yung hangin, oh, nakikita nyo po. Ang amihan actually mahina lang naman yan, pero sinasabayan niya ng high pressure na hangin, nagkakaroon ng double effect o mas malawak na epekto ang amihan sa mga lugar na direktang tinatamaan. Samantalang sa Metro Manila po at nalalabing bahagi o the rest ng Luzon ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Wala namang significant na impact o direktang impact po ang amihan sa ngayon, pero kapag merong mga kasamang localized thunderstorms, may mga chance na ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area, lalo sa hapon po at sa gabi kapag merong patuloy na mga pag-uulan. So, ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung mga lugar na hindi ko nabanggit ho dyan, sa parte ng Visayas at Mindanao, ay nakakaranas ng epekto ng mahinang easterlies o yung sinatawag natin na maalinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Bahagyang humina ang easterlies dahil lumakas ang epekto ng amihan o northeast monsoon. Kaya dahil sa easterlies, may mga matataas na tsansa ng localized thunderstorms sa parte po ng Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga pag-uulan natin na nararanasan ngayon, madalas po bandang hapon na hanggang sa gabi. Bukod kasi sa mga localized thunderstorms, sumasabay din ang epekto ng hangin na dulot po ng trap or extension ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa. Ngayon po, sisilipin naman natin etong bagyo na nasa labas. Sa ngayon kasi kinukonsider na natin ito na bagyong Kaloy dahil once na pumasok ito sa ating linya o sa ating Philippine Area of Responsibility, consider na ito bilang bagyong Kaloy. Pero hanggat nag-i-stay siya sa kanyang lugar at hindi pumapasok, tatawagin pa rin natin yung tropical depression or mahinang bagyo. So ngayon may mga nagsasabi, tinatatanong din sa atin kung ito ba ay magiging malakas na bagyo. So wag naman natin asamin na magiging malakas, pero kung makikita nyo, nagdudulot na ito ng mga pag-uulan sa Eastern Visayas at dito po sa parte ng silangan po ng Mindanao. Yung mga lugar po na binanggit ko kanina, pwede nyo humbalikan. At kung makikita nyo, wala siyang kategorya para maging typhoon o super typhoon category po na lakas ng bagyo. Bagamat sa pagitan ng March 10 hanggang March 16, mananatili po itong tropical depression at mananatiling hindi papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagkatapos ng March 16, doon magkakaroon ng ibang senaryo. So pag sinabi nating ibang senaryo na, may mga chance na mag-record pababa, mag-record pataas, etong tropical depression. Possible din na ito ay lumakas into tropical storm category, which is pag sinabi natin na tropical storm category, yun ay nasa level 2 na category mo ng bagyo. At ang mahalaga po dito, hindi ito pumasok ng direkta sa ating bansa, no? O hindi magkaroon ng landfall scenario. Yung trap or extension ng kanyang hangin, normally kahit nasa labas yung bagyo, makaka-apekto talaga yan. Pero yung nagtanong din sa atin na isa, sabi, Kuya Francis, mahahagip ba ang parte o ilang bahagi ng North Luzon o parte ng Luzon ng trap or extension po ng hangin ng bagyong nasa labas? So sa ngayon, hindi naman ito aabutin, hindi aabutin ang parte ng North Luzon dahil medyo malayo. Pero, ito po ang senaryong isa, kapag mas lumawak ang radius o yung sirkulasyon ng hangin niya at sumabay sa ihip po ng high pressure malapit sa may hilaga po ng Luzon at sa easterlies, may chance na abutin po, no, ang ilang bahagi ng Luzon sa lawak ng sirkulasyon na magkakaroon o magiging sirkulasyon ng tropical depression po na ito.
So ngayon naman, meron tayong na-monitor na panibagong low pressure area halos sa magkasunuran lang, no? At ang iniisip kasi natin dito, yung sinasabing Fujiwara effect. Kasi yung Fujiwara effect, nangyayari din yan kahit sa mga low pressure area. So pag meron distansya na 1,700 kilometers, nagkakaroon niya, no, yung nagsasanib or nagkakaroon ng isang epekto at doon nabubuo yung malakas po na sama ng panahon or malakas na bagyo. Bagamat parehas naman yan mahina, hindi nakikita yung ganong senaryo. Ito naman pong LPA na yan, dinoble check na po natin yan doon sa ating tropical cyclone threat potential, which is sa pagitan ng March 17 hanggang sa March 23, wala tayong nakikita na panibagong low pressure area pagkatapos itong tropical depression na ito. So meaning to say, ang LPA na nakikita na ito ay malulusaw din sa mga susunod po na mga araw. So hindi na natin ito dapat mangambahan, nating to worry na dito sa panibagong LPA bagkos i-focus natin yung update natin at pagmamonitor dito sa tropical depression. Kung mapapansin nyo ho, mainit pa rin talaga lalo na sa umaga, sa tanghali at medyo pahapon. Yun kasi yung easterlies na siya nagbibigay po ng maalinsangan na hangin. So, ang sinasabi naman sa atin, kung kailan ba mawawala o mawawala pa ba ang epekto ng easterlies. Sa ngayon po kasi, kapag nawala na, by next week ang epekto ng amihan, ang magiging pangunahing weather system po natin na magbibigay ng sama ng panahon sa atin, no, ay ang easterlies. So, ang mainit at malinsangan na hangin. Kapag summer naman kasi, o kapag mainit ang panahon, easterlies talaga yung pangunahing weather system. Kapag nawala naman na ang amihan, ang papalit sa kanya ay ang habagat o southwest monsoon pero hindi pa sa buwan na ito. Inaasahan pagpatak pa ng June, July sa mga bare months, dyan po lalabas ang epekto po ng southwest monsoon or hanging habagat. Uulitin ko na kahit wala pang bagyo sa loob ng ating bansa, nasa labas pa ito, may mga tsansang pumasok, no? Kung ito po ay tutulak ng hangin o high pressure ng hangin na nanggagaling po sa may bandang hilagang silangan po, no, ng ating bansa. Kaya naman ito ay nakikitaan natin ng potential na lalapit dahil may kasabay siyang malalakas na hangin. Pero ang sinasabi kong paulit-ulit, huwag niyong alalahanin kung ito ay kahit pumasok sa loob ng ating bansa, ito ay kahit mahinang kategorya lamang ng bagyo, pag-uulan lamang ang idudulot ito. Pero yung mga life-threatening na lakas ng hangin, hindi po nito kayang maidulot. Pag tropical depression po kasi, lagi kong sinasabi, yan is nasa category 1 lamang ng bagyo o nasa signal 1 na category po ng bagyo. Ang ibig sabihin, pag signal number 1, yan is nasa 39 to 62 kilometers per hour na lakas lamang po ng hangin ang kaya niyang maidulot sa mga direktang lugar. And most of the time, kapag ito'y pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang mga direktang lugar naman na maaapektuhan niya, ito po, makinig ng mabuti, ang direktang lugar tayo na maaapektuhan ng trap ng bagyo, ang Eastern Visayas lang po, ang Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Sulu at Tawi-Tawi. Yan yung mga direktang lugar na maaapektuhan ng extension ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa o kino-consider din natin bilang bagyong Kaloy. So ulitin ko, meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto. Unang-una, ito pong trap ng extension ng hangin ng bagyo o tropical depression sa labas ng ating bansa. Ito namang northeast monsoon or hanging amihan. Yung isa natin ay ito pong mga localized thunderstorms. Kaya naman ito yung mga paalala ko na dapat nating gawin. Unang-una, always tayo mag-antabay sa aking mga ina-update, no? So ako po talagang gumigising na madaling araw para yung mga kababayan natin na may mga trabaho pa, may mga gagawin pa, ay makasabay po sa ating update, no? Kasi yung mga pumapalaot, sa ngayon wala pa naman tayo nakataas na gale warning, pero maging alerto, mag-antabay ha, lalo na yung parte ng Eastern Visayas at silangan ng Mindanao, yung mga mangingisda natin. Yung mga motorista, mga papasok sa eskwela, mga magabiyahe, magdala kayo ng payong jacket kapote. Lalo na ho sa bandang hapon, may mga tsansa ng mga pag-uulan dahil sa localized thunderstorm at dahil dito sa trap ng extension ng hangin ng bagyong nasa labas po ng ating bansa. Yung pangalawang paalala ko, ngayon po kinakailangan natin linisin yung mga lugar na maraming basura. Bakit? Kasi kapag tropical depression o mahinang bagyo, more on, mas marami pong mga ulan ang ibinibigay nito o idinudulot nito sa mga direktang lugar na kanyang nalalapitan or dinidikitan o natatamaan. Ang parte ng Metro Manila, lagi ko sinasabi,
kahit po northeast monsoon ang nakakaapekto dyan, yung alinsangan ng easterlies ay nakakaabot dyan. So yung localized thunderstorms hindi ligtas dito sa parte ng Metro Manila. Kaya panatilihing malinis ang ating kapaligiran, mga plastic at mga basura. Once na umulan, hindi babara sa kanal at hindi tayo mapeperwisyo sa mga biglaang pag-apaw ng tubig or pagbabaha. Yung mga nakatira naman sa mga low-lying areas, dyan sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga pagbabaha, mag-ingat to. Yung mga landslide prone area, mga nakatira malapit sa paanan ng bundok. Kung alam nyo may mga pag-uulan or meron tayong mga heavy rainfall warning, mga thunderstorm alert, lumikas muna tayo kung kinakailangan. Mas importante na sipo ang ating buhay, ang ating pamilya, kaysa magte-take po tayo ng risk. Yung isang paalala ko, construction man pa rin ngayon, sumabay tayo sa pagpapaayos ng ating bubong, haligi, yung mga importanteng bagay, drainage, yan yung mga importante. So, lagi ko sinasabi, kasi papasok pa lang din ang tag-init, no? Pero, yun yung time or chance natin na mag-asikaso sa ating mga kabahayan. Kasi once na nagsimula na naman ang tag-ulan, by June, July, August, September, October, yung mga bare months, yan, tuloy-tuloy na naman po yan. Kahit walang bagyo, ang habagat naman ay babalik kasabay ng easterlies. Yung salubungan nun, matinding mga pag-uulan, mga localized thunderstorm, tuwing hapon, hanggang sa gabi, tuloy-tuloy. Kapag pumasok na naman ang tag-ulan, yung localized thunderstorm natin, umaabot hanggang severe na category. So, ulitin ko, yung isang paalala ko pa, i-safety natin, no? Yung ating mga importanteng gamit, lalo na kapag merong mga banta ng mga pag-ulan or bagyo, mangamba na tayo, mag-asikaso na po tayo. At eto pa, napaka-importante ng isang ipapaalala ko, tayo po ba, nanalangin na, nagpray na tayo, nagpasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw na ito. So, alam naman natin, may gera sa Middle East. Marami tayong mga kababayan dyan, no? Na talaga naapektuhan, yung iba hindi nakakauwi. So isama po natin sila sa ating panalangin. Unang-una ipanalangin natin na itong bagyo na nasa labas ng ating bansa ay hindi maminsala. Do yung traffic extension ng kanyang hangin sapat para magpaulan sa mga tuyot na lugar at mga palayan, mga gulayan natin, mga pananim natin sa Eastern Visayas at silangan ng Mindanao, pero wag naman sosobra. Isama po natin sa ating panalangin yan. At ito pa, lagi natin sinasabi na always tayo humingi ng wisdom and knowledge sa ating Panginoon para yung gagawin natin sa buong araw ay may guidance ng Lord po, no? Napaka-importante po 'yan. Ito pong paalala ko para sa ating lahat. Yung mga senior natin, yung mga nanay natin, may nagko-comment sa akin, sabi niya 75 na siya, lagi siya nakikinig. Nako, lubos po ako nagpapasalamat. Yun po ay isang kagalakan sa atin. Ako po si Kuya Francis, muli ang inyo pong tagapaghatid ng update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.